Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kabanata 8, talata 1 hanggang 14. Si Jesus ay bumaba mula sa bundok at sinundan siya ng maraming tao. At lumapit sa kanyang isang taong may ketong. Lumuhod sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais kong gumaling ka at maging malinis, at gumaling at luminis nga agad ang ketongin. Sa bayang Israel, ang isang taong may ketong ay inihiwalay sa lahat. Inilalabas ng bayan upang malayo sa mga tao. Sa madaling salita, ang taong may ketong ay nabubuhay sa pag-iisa. At natural, ang taong ito na nag-iisa ay malungkot. Wala siyang ugnayan sa kanyang kapwa, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang kaibigan. At higit sa lahat, wala siyang ugnayan sa Diyos. Hindi siya makalapit sa mga sinagoga at sa templo. Sa lumang tipan, sa aklat ng Levitiko, ang mga may ketong ay pinagdadala pa nga ng kampana upang malaman ng mga tao na siya ay marumi at nakakahawa. Kaya nga, papatunugin niya ang kampana mga ilang metro kung may mga taong padaan o mapapalapit sa kanya. Lahat ng mapuntahan ng may ketong, lahat ng mahawakan ng may ketong, lahat ng bagay na dumampi sa kanyang katawan ay nagiging marumi. Hindi lamang pagiging maruming pisikal, higit sa lahat nagiging maruming espiritual. Kaya nga ang may ketong ay tinuturing na isang taong nabubuhay pa, ngunit para bang siya ay patay na. Sa kanyang itsura, sa kanyang larawan, sa pisikal na kaanyuan, buhay pa siya ay nabubulok na siya. Ngunit sa kasulatan, lalo na sa lumang tipan, ang ketong ay larawan din ng kasalanan. Kadalasan pa nga ito yung mga nakatagong kasalanan na nalalaman lamang kapag ang tao ay nagkakaroon na ng sakit na ketong. Halimbawa, ang kapatid ni Moises at ni Aaron na si Miriam ay lihim na nanghuhusga kay Moises dahil sa kanyang napangasawa. At sa panghusgang ito, para bang kino-question din ni Miriam ang otoridad ni Moises na mamuno sa bayang Israel. Kaya nga, habang nangyayari yun, ay binigyan ng Diyos ng ketong si Miriam at nalantad ang kanyang kasalanan. Bagamat si Moises ay namagitan at humingi ng awa sa Diyos para sa kanyang mahal na kapatid. Sa aklat ng mga hari, merong isang hari na lihim na pumunta sa loob ng templo at sa santuaryo ay nag-insenso, at ito ay ginagawa lamang ng mga pari. Sa madaling salita, ay inagaw niya ng palihim ang gawain o posisyon ng isang pari. Kaya paglabas niya sa templo, siya ay mayroon ng ketong. Ganun pa rin sa aklat ng mga hari, ang alipin ni Propeta Eliseo na si Gehazi ay palihim na kinuha ang mga kayamanang ibinibigay sana ni Naaman kay Eliseo na hindi tinanggap. Sa kanyang sariling pagnanasa, kinuha niya ang mga ito. At nung pagbalik niya sa harapan ng kanyang Panginoong si Propeta Eliseo, siya ay may ketong na. Kaya maunawaan natin ang larawan ng ebanghelyo sa araw na ito. Isang taong nag-iisa, isang taong malungkot, isang taong wasak, marumi, na lumapit sa Panginoong Hesus. At hindi lamang siya lumapit, kung hindi buong kababaang loob siyang lumuhod.
at nagsabi sa Panginoon na sana, Panginoon, kung nais ninyo, pagalingin ninyo ako at gawing malinis. Ang taong ito ay larawan ng mga taong wala nang pag-asa sa buhay. Wala nang pupuntahan. Wala nang solusyon ang problemang dinadaanan. Higit sa lahat, larawan ito ng isang taong pisikal o espiritual na marumi. At sa tuwing makikita natin ang ating mga sarili sa ganitong kalagayan, katulad ng may ketong na ito ay paanyaya na tayo ay magkaroon ng kababaan ng kalooban. Ang pagluhod, katulad ng taong may ketong na ito, ay posisyon din ng pananalangin. At sa mabuting balitang ito, si Jesucristo ay may ginawang kakaiba. Hindi niya sinunod ang kautusan na huwag lapitan o hawakan ang may ketong. Malinaw sa mabuting balitang ito na hinawakan ang taong may ketong ng Panginoong Hesus at sinabi ng ating Panginoon, nais kong gumaling ka at maging malinis. At sa mga salitang ito, makikita natin ang pagnanasa, ang kaibuturan ng puso ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay gumaling, na tayo ay luminis. Hindi lamang sa mga karumihan at mga sakit na pisikal, ngunit higit sa lahat, sa mga sakit na espiritual. Hindi nandiri at hindi lumayo ang Panginoon sa taong may ketong. At ito ay larawan din na hindi siya umiiwas at lumalayo o nandidiri sa mga karumihang nakakulapol sa ating mga espiritu at kaluluwa. Sa mga pagkakamaling nakakapit dahil sa mga pagkakamali natin at kahinaan sa buhay. Sa araw na ito ay hinahawakan tayo ng Panginoong Hesukristo sa oras na tayo ay nananalangin. At binabanggit muli ang mga salita, nais kong gumaling ka at maging malinis. At pagkatapos sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog sa iniuutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw nga'y magaling at malinis na. Tinanggap na ni Hesukristo bilang Diyos ang taong ito. Ngunit upang matulungan ang taong ito na tanggapin din ng lipunan, tanggapin ng templo, tanggapin ng kanyang pananampalataya, kinakailangan niyang magpakita sa mga pari. Sapagkat naaayon sa lumang tipan na ang mga pari ang nagpoproklama na ang isang tao ay magaling na. Isa lamang ang layunin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang taong itong para bang buhay na patay ay totoong makabalik sa buhay. Maibalik sa ugnayan niya sa Diyos at maibalik sa ugnayan niya sa kanyang kapwa. Matikman muli ang yakap ng kanyang mga mahal sa buhay at pagtanggap ng kanyang mga kaibigan. Sa araw na ito, nakikita natin ang damdamin ng Diyos para sa atin. Gusto ng Diyos na tayo ay lubos na mabuhay. Isang buhay sa kaganapan. Isang buhay na may ugnayan sa Kanya at sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.